Once again, dito pa tayo sa Numbers chapter 13. And the Lord tells Moses na magpadala ng mga tao sa Canaan, yung promised land. So, a question, pero one important thing that we need to take note is, paano ba makukuha ng Israel ang promised land? Sila ba? Galing ba sa sarili nilang strength? No. Is it because marami sila? Because ba may strategy silang special na mag-defeat nila yung kaaway? So paano nila makukuha yung Canaan? Because of God. Because of the Lord. Ang sabi po kanina na ang Diyos ang magbibigay sa kanila ng lupain na ito. Remember that. Remember that. So, God sent these people to spy the land. Pero hindi para mahanap yung weakness ng kaaway. You understand? Nagpadala siya ng mga spy para makita ng Israel kung gaano kalaki, kung gaano kalakas ang kanilang Panginoon para magampanan ang kanyang promise sa kanila. Do you understand? Kaya sabi niya, kita mo yung lahat yan? Di ba ang lalakas ng kaaway, ang lalaki ng kanilang mga syudad, but they have nothing. They cannot stand against me. Do you understand? Do you see that? Now, after 40 days, so yung mga spy punta sila sa Canaan, nag-excursionista sila doon ng 40 days. Tapos, bumalik sila. Buti na lang bumalik. Hindi na TNT doon, no? So, yun. After 40 days, the spies came back and nag-report sila kay Moses and doon sa mga people. And at first, in-acknowledge naman nila, uy, guys, totoo, the land was very good. Sabi nga nila, the land was flowing with milk and honey. Ako po, I think it was 2015, I forgot what year, nakapunta na po ako sa Israel. And you know po, disyerto po talaga siya. Disyerto. But that land is so good. It is rich. It is a desert that has life. Nakita na ba kayo ng ganun? That's why this land really is the promised land for Israel. Now, pagkatapos na they acknowledge na maganda yung lupain na binigay ng Panginoon, na ibibigay ng Panginoon, they reported na may mga challenges. Sabi nila, mga guys, masyado silang malakas. Masyado, sabi nga nila, mga higante mga taong ito. Nakita na kayong higante? Nakapilipinan tayo, kaya wala mga higante. Maliban na lang kung PBA, no? Sabi nila, matataas, matitibay yung mga pader ng city nila. Hindi natin sila kaya. Sabi pa nga nila, at yung buong lupain, sakop daw. From the mountain to the dagat, lahat yun. Okupado ng kaaway. Sabi nila, so hindi natin kayang pumasok at hindi rin natin kayang makalabas. So, wag na tayong pumunta doon. So, ang conclusion nila, hindi kaya ng powers natin. So, umalis na lang tayo. Wag natin i-try. You understand? But do you remember what they forgot? Sino po ang magbibigay sa kanila ng lupain? Sila ba? No, it was God, right? So, from the very beginning, the problem was never na masyadong malakas ang kaaway. The problem was never na ang taas-taas ng mga pader nila, no? The problem was na masyadong mahina ang kanilang pananampalataya. Sometimes that's our problem too, right? Yes. Yes, malaki bang problema natin? Yes. But guys, your God is bigger. Amen? Praise the Lord. Now, nung nasabi nila yung bad report about the land, sabi, napuna ng 10, kasi 10 out of the 12, sila yung nagsasabi na maganda yung land, pero hindi natin kaya. Huwag na tayo dito. So, they decided na medyo i-exaggerate lang muna ng konti yung bad report nila. Sabi nila, ayan, nasaan? Malalaking taong nakatira doon. At sino mang magtakang sumakop sa kanila, ay lalamunin nila. Kita niyo yung nangyari. Noong una, maganda yung lupain, right? Ngayon, pag pumasok ka, ikaw lalamunin. Nagbago na, di ba? Oh? Nakita namin doon ang mga higante mula sa lahi ni anak.
Matipaklong lang kami kung ihahambing sa kanila. Imagine mo? No, do you see kung ano yung sinasabi nila? Hindi lang sila higante, sila tipaklong lang. Parang ng teacher ko nung grade 4, kayo, kala nyo kung ano na kayo, sisiw lang kayo. Sinabi ko ng grade 4, sisiw lang daw kami compared sa kanya. So again, they made this bad report sa mga Israelites. So anong resulta ng bad report nila? They of course, natakot na yung mga Israelites, nagpanik na sila, at sila ay nag-rebelde. Sabi nila, naku, ayun na, sana namatay na lang tayo sa Egypt o kaya sa desert na ito, pero bakit kailangan pa tayong dalhin ni Lord sa lupain yun para lang mamatay? Wait, ano daw? Bakit doon sila dadalhin sino? Nino? Ni Lord. Bibihagin lang ng mga kalaban ng mga asawa at mga anak natin. Hindi ba mas okay kung bumalik na lang tayo sa Egypt? Pumili na tayo ng leader at bumalik sa Egypt. At alam niyo ba kung ano yung lagay nila nung nandun sila sa Egypt? Maganda ba buhay nila doon? Hindi, guys. Hindi sila OFW sa Egypt. Mga bihag po sila. Mga slaves po sila. And ang sinasabi nila is na mas maganda pang maging slave sa Egypt kaysa sa sundin ng Panginoon. Oh. So guys, sino ang kinakalaban ng mga Israel? Kanino sila nagre-rebelde? Kay Moses ba? Kay Lord! Si Lord ang ina-accuse nila na papatay sa kanila. Gusto mo ba kaming patayin? Yun ang sinasabi sa Panginoon. And this is bakit nagalit ang Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, nako, handa na ba kayo? Alam niyo ba hindi nagagalit ang Panginoon? Nagagalit siya. Sinabi ni Lord kay Moses, hanggang kailan kaya ako babastusin ang mga tao nito? Uy, pag nagko-complain pala tayo at nagre-rebelde sa Panginoon, binabastos daw natin ng Panginoon. Siya mismo nagsabi niya, marami na akong ginawang miracle sa kanila, hindi pa ba sapat yun para magtiwala sila sa akin? Kaya paparusahan ko sila ng malalang sakit, at itatakwil ko sila, pero bubuo ako mula sa iyo ng mas malaki at mas powerful na bansa kaysa sa kanila. So, nagalit na talaga ang Panginoon. Nagmakaawa si Moses sa Panginoon. Sabi niya, Lord, kung patayin mo sila, sasabihin ng mga bansang nakabalita sa mga ginawa mo na hindi kaya ni Lord na dalhin sila sa lupang pinangako niya, kaya pinatay na lang niya sila sa desert. So, yung lalabas is, kung gawin ng Panginoon niya, Lord, huwag mo yung gawin kasi pag ginawa mo yan, masisira ang reputation mo sa mga tao. Do you understand? Right, so you will become a promise breaker. So the Lord had mercy sa Israel. Diba? Napaka-maaway ng Panginoon, diba? And guys, remember, hindi lang po ito yung first na time na nangyari ito. Hindi lang po ito yung second chance. Nabigyan na ba kayo ng second chance before? Nangyari ba sa inyo na may ginawa kayo, tapos bigyan ka ng second chance, ng third chance, ng fourth chance? Yeah. So, ang Israel ganun din. So, sabi ng Lord kay Moses, sabi niya, sinusumpa ko, sabi ni Lord, kung anong narinig ko sa inyo, yun ang gagawin ko sa inyo. Mamamatay kayo sa desert na ito. At sa lahat ng mga nagreklamo laban sa akin, wala kahit isa ang makakarating sa lupain pinangako ko except kay Caleb at Joshua. Bakit si Caleb at Joshua lang? Paborito ba sa ng Panginoon? Because sila lang yung hindi nagreklamo. Sila lang yung nag-trust and nag-obey sa Panginoon. So sila lang yung exempted. Pero, yung mga anak niyong, mga anak niyong bata na sinabi niyong magiging bihag ng kalaban, sila ang isasama ko sa lupain, ni-reject ninyo. Pero, magpapalaboy-laboy muna ng
40 years. Ilang years na? 40 years! Ang mga anak nyo sa desert at maghihirap sila hanggang mamatay ang pinakahuli sa inyo. Igati mo. Dahil, ano daw, bakit daw? Hindi kayo nagtiwala sa akin. Yun yung kanilang kasalanan. 40 years nyo mararanasan ang parusa ng kasalanan nyo. Malalaman nyo ang parusa ng pag-reject nyo sa akin. Ako, si Lord, ang nagsasabi nito, siguradong gagawin ko ito sa lahat ng masasama na nagrebelde laban sa akin. Dito kayo mamamatay. This is the Lord. Tandaan mo nyo, the word says that the Lord is slow to anger, but He does get angry. So, wag daw natin i-test ang pasensya ng Panginoon. Now, some people may not